pulong among nadunggan sa mong Sunday School og niining kabuntagon o Dios, nagpasalamat pud mi sa pribilehiyo nga kami makauli sa mong ikapulo, makahatag sa mong mga offerings. Panalangin ni Lord ang mga naghatag. Salamat silang kasing-kasing. Panalangin ni Lord God silang panginabuhian, silang mga tanom, negosyo, trabaho, mga pamuhi, tanang resources. Ikaw Lord magapanalangin, sumala sa tuyo silang kasing-kasing sa pag-uli niini. Og i-bless Lord ang offerings, kini magamit for the furtherance of the gospel. In Jesus' name, amen og amen. Samtang kita maghatag, mag-aawit tag usa ka awit pa. Whosoever meaneth me. Verse 1 all together sing. I am happy today and the sun shines bright. The clouds have been rolled away. For the Savior said, whosoever will may come with him to stay. Whosoever surely meaneth me, surely meaneth me, oh surely meaneth me. Whosoever surely meaneth me, whosoever meaneth me. All my hopes has been raised, oh his name be praised. His glory has filled my soul. I've been lifted up and from sin set free. His blood hath made me whole. Whosoever surely meaneth me, amen. Oh, surely meaneth me. Whosoever surely meaneth me. Whosoever meaneth me. Oh, what wonderful love, oh, what grace divine, that Jesus should die for me. I was lost in sin, for the world I pined, but now I am set free. Whosoever surely meaneth me, surely meaneth me, oh surely meaneth me. Whosoever surely meaneth me, whosoever meaneth me. Amen. Ang gihangyang tanan, please manginggod.
Amen. Kanindog ta palihog atong ablihan itong mga Biblia. So open our Bibles please in the book of 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19. Atong basahon ang verses 1 to 18. Ako'y basa sa verse 1, tubag mo sa verse number 2. The Bible says, "And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with all how he had slain all the prophets with a sword. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Muragwa mo dungan ha. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. Together. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, What doest thou here, Elijah? And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake it in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in the entering of the gate, the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah? And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king of Syria. And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which have not kissed him. Let us pray. Father, we thank you for this morning. Salamat, Lord, sa imong pulong among gibasa. Ginoo, naghangyo ko kanimo nga ikaw mo'y maghatag kanamo, Lord, og enlightenment gikan sa imong pulong karong buntaga. Tagay ko sa kaalam og sa gahom nga akong gikinahanglan para iwali sa imong katawhan, Ginoo. Akong giampo, Lord, ang imong mga katawhan, ablihan imong kasing-kasing sa matag usa. Itugot, Ginoong Dios, nga kung unsay ilang spiritual need karong buntaga, ma-meet gikan sa imong pulong pinaagi sa balaang espiritu. Ginoo, gikinahanglan kanamo, wa may mahimo, Lord, kung wala ka.
ikaw ang mong gitugyanan o gisaligan sa ngalan naman ni Kristo Jesus ang Ginoo ug Manaluwas. Amen og amen. May buntag ka natong tanan. When the servant of God is discouraged, when the servant of God is discouraged, ang matag usa ka nato kining atong kinabuhi mura nig dagat, usahay hunas, usahay taob. Mura nig ligid, usahay naatas ilalom, usahay naatas ibabaw. Mura nig karsada, usahay smooth, usahay rough road. Usahay tangason, usahay dulhugon. Usahay patag. There is no constant in life. Life is kanabang cycle of events. And sometimes we are encouraged and sometimes we are discouraged. That's part of life. But one thing that we should not do in times of discouragement is to make a decision nga magmahay ka. Amin naman ako. Usa ka butang bantayan nato sa panahon nga ma-discourage ta, kanang maghimo kag desisyon nga magmahay ka sa ulahi. Elijah is known as one of the bravest prophets in the Old Testament. His miracles were remarkable. His deeds were unforgettable. He survived the 3.5 years of famine. He lived by the brook, only trusting God by the feeding of the raven. Nabuhi siya. Sa sapa na siya daplin nagpuyo, gipakaon ra siya sa uwak kada buntag o kada gabi. He survived. His faith is remarkable. Ang iyang pagtuo sa Dios. Amen? He brought blessings to the house of the widow in Zarephath. His faith is exemplary. Grabe kadakog pagtuo ning tawhana. He defeated the 850 combined prophets of Baal and the Grove. He went home victorious, empowered by God. Leaving everyone in awe as a great revival brought the people back to believing in the Lord who had saved them from Egypt. Ang mga tao nga wa na mosimba sa Dios nibalik og simba. Ang mga tao nga na-discourage sa papangalagad nibalik og tuo sa Dios tungod sa performance ni Elijah. Tungod sa gahom sa Dios nga nakita manifested in the life of Elijah. He has been used by God greatly, makaigsunan kani si Elijah. Grabe ang paggamit sa Ginoo ani niya nga naay mga paggamit sa Ginoo sa iyaha nga wala gipagamit sa Ginoo sa uban. Remarkable, exemplary, exceptional na klase nga pagkasulugoon sa Dios si Elijah. Maybe ang matag-usa nato, ang uban nato gigamit sa Ginoo in some ways nga wala gigapagamit sa uban. Mga milagro nga wala gihatag sa uban naa sa imo. Potential nga wala gihatag sa uban naa sa imo. Gift nga naa sa imuha wala sa uban. Salamat sa Dios. Amen. However, after Elijah's great victory, discouragement struck his heart. After sa iyang usefulness, after sa iyang power, after sa iyang victory, dunay discouragement nga niabot sa iyang kinabuhi. Kani diing kaluyahon makaigsuonan dili ni malikayan. Kay ang yawa mo strike before sa imong away, tunga-tunga sa imong away, o after sa imong away. Muna nga dili pwedeng lugakan nato itong kagalingon sa pagpaduuli sa Ginoo kay ang yawa makaigsuonan will strike at any time. Discouragement will strike at any time. Emptiness in our spiritual life will strike at any time. Gahapon pa ganing revival, grabing wali, grabing ampo, nindot kayo, hilak ka din, luhod ka din, pagkaugma, you feel empty. Ka-experience mo na? Pagkaugma mo rin hawang man ang kinabuhi. Nahitabo sa nis kinabuhi ni Elijah. Now, this morning, I would like us to learn some things.
Number one, the reason for his discouragement. Now, walay taong discourage nga wala lang. Nya ang imong kumustahon, kumusta man ka? Okay raman. Unsa may nakaluyan nimo? Wala man. Amen? Nganong wa naman kay simba-simba? Wala lang. Kumusta man ang imong spiritual life? Okay raman. Kumusta man mo sa Ginoo? Okay raman. Pero bisag kung saon niya og deny, naagi makita nga nalahi kay sa iyahang kinabuhi kaniadto. In the stage of denial. Hello? But nobody is being discouraged or nobody is discouraged without a reason. There should be a reason. Naagi rason nga nang discourage ka. Naagi rason nga nang naluya ka. Naagi ni rason. Arita kang Elijah. Letter A, because he was afraid. He was afraid. Na-discourage si Elijah kay naa siya gikahadlukan. Kamo ba naasad mo yung mga gikahadlukan sa kinabuhi? After sa great victory ni Elijah, after sa 3.5 years nga nabuhi siya sa hulaw, and God has manifested His power in him, nabuhi siya dito sa kilid lang sa daga, sa sapa, unya nabuhi siya pinaagi sa widow woman nga nagpakaon kaniya, napildi ni Elijah ang mga prophets nga nakig-away nga dili na mo tuo sa Dios, napatuo ni Elijah og balik ang mga tao pinaagi sa gahom sa Dios diya kaniya. After the victory, there strike him fear. Makita nimo kung imong tanaw ng figure ni Elijah, wa na ni gikahadlukan nga klaseng tao. Daghan na ni battle sa kinabuhi nga nadadaog og napildi. Wa na siguro ni gikahadlukan. Pero ang Bible nag-ingon sa chapter 19 verse number 1. Are there any Bibles? And Ahab told Jezebel all that Elijah had done. All that Elijah had done. Everything that Elijah has done has been recorded and was not a secret to all the people. Kay dayag ang mga gibuhat ni Elijah, ang mga nindot kayo. Makigsunan. Sa diyang magpagamit kas Ginoo, wala ba yan natago? Daghan ba yung taong na-bless sa imong pagpagamit sa Ginoo? Daghan ba yung mga tao nga, ang mga membro aning simbahan na, kung ikaw usa ka sa mga soul winners, na-bless ba na sila? Kung usa ka sa mga nangabig og kalag, nag-visit, nag-apil og Bible study, ang ubang mga membro diri, nag-wish ba na ngayon, I wish I had time like him. I wish makakuyog ko para nila. I wish naapod ko anang ilang kinabuhi nga sigig pangalagad sa Ginoo. Daghan ba yung mga tao nga nag-ibog sa simong kinabuhi? Wala ba yung natago? Sama sa kinabuhi ni Elijah, ang iyang mga gibuhat, nahibawaan sa ni Jezebel. Who is Jezebel? Jezebel is the wife of Ahab, the king in Elijah's time. Elijah was afraid of the threat made by Jezebel. Sometimes, tanawang threat palihog verse 2. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life one of them by tomorrow about this time. Dunay hulga nga nadunggan og nadawatan si Elijah, giingnan sa ni Jezebel, ha? More pa. Ha? Og dili tika parihaon sa imong gipangpatay nga mga propeta, inganaon pud tika ugma. Sa kaisog ni Elijah, sa kagamhanan ni Elijah, nahadlok si Elijah. Amen. He was afraid. Sometimes we are brave for the Lord and for others, yet inner fears remain. Amen ba? Sometimes isog ta para sa Ginoo, isog ta para sa ubang tao, pero naay mga inner fears nga nagpabilin. Do you have some inner fears? When all the external pressure fades, we begin to think deeply and may revert to our unconquered fears in life. Humantag pagig-away para sa Ginoo, humantag pagig-away para sa ministry, pagamit para sa ministry, sa diyang kita na lang o ikaw na lang makahinuktok ka, mubalik dayon ta dito sa
gikahadlukan nimo sa sulod. Kay naapay wala masulbad nga kahadlok, wala pa mapildi nga gikahadlukan sa atong sulod. Si Elijah had fears. Nasa gikahadlukan. Usa sa rason nga na-discourage siya kay naa sa gikahadlukan. Makaigsuunan, nining kabuntagon atong susihon ng mga gikahadlukan nato sa atong sulod. Hadlok ta mawad og kwarta. Amen. Kano sa man ta mahadlok mawad og kwarta? Sadyang natay kwarta. Pero katong watay kwarta, di gyud ta mahadlok nga mawad og kwarta. Kay wala naman daan. Tino dili? Hadlok ka mahutag kwarta, kay na kay kwarta. Pero sa panahon nga wa kay kwarta, wa kan hadlok ay. Mao na nga sa una, sa wa pa kay kwarta, grabing hatag nimo kay di na magamahutdan, mahadlok. Pero karon nga na kay kwarta, di na inong gamanghatag kay mahadlok magamahutdan. There are some fears. Hadlok ta magkasakit. Kisa may di mahadlok magkasakit. Hadlok ta mamatay o hadlok ta mamatyan. Tino dili. Nay mga butang nga wala pa nato madawat sa kinabuhi. Munang dasig kita sa Ginoo, dasig kita sa pag-alagad, pero kanang mga butanga kung moabot na gani, maluya na natong papangalagad. Nga naman, naamay mga gikahadlukan na to, nga wa pa ginato mapildi. Nga maunay gamiton sa yawa, kanang imong nga magikahadlukan diha. Gamiton na sa yawa, nga ma-discourage ka sa imong kinabuhi. You have some fears, inner fears, unconquered fears in life. Number 2, he was exhausted. He was exhausted. Verse 10. Verse 10. Okay ra mo diha? The Bible says, gipungutan na siya sa Ginoo, unsa may imong gibuhat din hi Elijah? What doest thou here? Kay si Elijah, sa dihang nakadungog siya sa balita ni Jezebel, nga gihulga siya, nga patyon siya, nihawa si Elijah dito sa iyang lugar kung asa sa gibutang sa Ginoo, ni adto sa wilderness. Nagsandig na lang sa kahoy nga juniper tree. Nga pagkahuman ni adto siya sa cave. Wala na siya magbuhat sa buloton sa Dios. Giadto siya sa Ginoo, gipangutana sa Ginoo, nag-unsa man ka dire. Verse 10, tanawan na siya tubag ni Elijah. Verse 10. Basa-basa, ready? Read. And he said, I have been very jealous for the Lord God of Israel. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, slain thy prophets with a sword, and I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Ningon si Elijah, ako rin naning kamot og barog para nimo. Masibuton kong nangalagad, masibuton kong nagbarog ang mga anak sa Israel. Wala na mo alagad nimo, gipangpatay na ang mga propeta, ako na lang ang nahabilin. Unya, naakaroy mo ani mo patay nako, gikapoy nako. Usa sa magkakapoy na to sa itong Kristiyanong kinabuhi, ikaw lang maguna-huna tang kitara. You know what? Pride ba na? Kanang nagtuo kang ikaw rin na ning kamot? Garbo ba na? Kanang moingon kang ikaw rin pinakadagag sulsib? Garbo ba na? Kanang moingon kasi mong nahuna, ako rin masig Bible study, ani? Ako rin mas daghan pa mong Bible study ni uban? Ako rin ani? Mabot ka sa punto, kapuyon ka na, nga naman, nagtrabaho mo ka para sa mga galingon, o ka nagtrabaho para sa Ginoo. Be careful with that nga naman. It will bring you to exhaustion and discouragement without a valid reason. Elijah was just simply tired of standing firm for God. Gikapoy ko barog para sa imong ngalan. Listen, spiritual battles are literally exhausting. Kanay magkik-away ka sa espiritu ng bahin, kapoy na ay. Upholding what is right can be tiring to the flesh. Sakto dili. Kanang magbarog kag unsay sakto, magsikag bantay kung unsay bawal, magsikag bantay kung unsay dapat, unsay dili, unsay dapat, unsay dili. Kapoy ba yan nasa unod? Lami ba yang isurrender?
Pero tungod kay kini para sa Ginoo, kahimayaan sa Ginoo, barugan nimo. Pero naay mo abot nga punto, injikan ka sa yawa, ikaw na malay nagbarug, wa nilain. Amen. It is easy to compromise than to stand for what is right. Sayon ang pag-give in. Sayon ang pag-undang kaysa pagpadayon. Sakto dili. Sayon ang pag-atras kaysa pag-go forward. Muna itong una-una. Sayon ang pag-quit kaysa pagpadayon. Sayon ang pagpakasala kaysa pagpangmatarong. Sayon ang paghimog dili mao kaysa pagbuhat sa unsay mao. Sayon ang pagkinabuhi nga dili balaan kaysa pagkinabuhi nga balaan. Sayon ang iya sa yawa kaysa iya sa Ginoo. When you are in a hype of your spiritual life, dasig ka, init ka, barog ka, padayon ka. Pero when you look at yourself na ikaw na lang, wa nilain sa imong pamilya, sila wa na nagbarog, ikaw nila nagbarog, imong mga anak wa na padayon, imong bana wa na nagpadayon, imong asawa wa na nagpadayon, ikaw na lang usa, murag lami na pong iundang. Careful ta. Ka-individual ang pagpangalagad sa Ginoo. He was just exhausted. Nakasabot ko ni Elijah because I'm a pastor and I sometimes experience spiritual exhaustion. Sunday after Sunday, Sunday morning, kadlawon, I pour out my spirit and my soul and everything to God, praying, studying the Word of God, pouring out the wisdom, the knowledge, asking God for a message, for a power, preach on Sunday, shout to you, give all the messages that God has given me, nga ako ihatag ninyo. Sunday night strikes the discouragement. Monday morning strikes the discouragement. Nga naman, ang yawa mo atake. Salamat sa grasya sa Diyos that almost 13 years of just inani nga kinabuhi, encourage, discourage, ayaw lang yun paghimog desisyon sa time sa mong discouragement nga nang magmahay ka. Amen. Sometimes kapuyon ka. Hello? That is why we must not fight our battles alone. Mao na nga dili nato gubaton ning atong espirituhanong gubat alone. Kuyuga imong asawa. Kuyuga imong bana. Pagig-partner sa imong mga anak. Pagig-partner sa isig ka Kristohanon. Kay kung usa ka Kristohanon karong buntaga nga naguna-una ka nga ikaw ra gyud nag-fight sa battle nimo sa spiritual life, ikaw may nagbasa kag Bible, wala kay fellowship sa isig ka Kristohanon, wa kay istorya nga magdinasigay mo sa sag-usa, makadugayan kapuyon ka. Nga naman gauna-una man ka nga ikaw ra you are fighting your spiritual battles alone. Listen Christians, we fight this together. Kung naakay kaluyahon, pangayog, encouragement, pagpatambag, pagpaampo, kung naluya ka, duol nako, duol kang ati faith, duol kang sister faith, duol sa isig ka Kristohanon, nga muampo nimo, magampo ta kay na-discourage ko, magampo ta kay naluya ko, magampo ta kay nako yung mga kaluyahon, nako yung mga temptations. Do not fight your battle alone. Kaysa diyang ma-discourage ka, magpa-as if gyapon kang wala na-discourage, bisag klaro na kayo sa mong naong. Ano naman, wa man ka nisulti sa panahon nga na-discourage ka. Hello? Exhausted. Do you feel exhausted? Gikapoy ka? Pangutana, nganong gikapoy man ka? Letter C. He felt alone. He felt alone. Ingon si Elijah sa verse number 14. Bibles, please. Gipungutan na sa usab sa Ginoo. Nagunsa man kadiri, and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel had forsaken thy covenant, thrown down thine altars, slain thy prophets with the sword, and I, even I only am left. They seek my life to take it away. He felt alone. Elijah felt like he was the only one doing God's work. Ang iyang una-una, by the way, this is just assumption. Namin naman ako, assumption. He was assuming nga siya ray nagtrabaho para sa Ginoo.
He was assuming nga siya rin nagsulwining, siya rin nag-visit, siya rin nag-Bible study, siya rin nagtarong. Nag-assume siya nga siya ra. Nag-assume siya nga siya rin nagkinabuhing pagkamatarong ang uban, karnal, siya rin spiritual. Nag-assume siya. He felt alone. He thought he was alone in this battle, but he was wrong. The Lord reminded him that he was not alone. Verse 18, please. Basa verse 18. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed to Baal, and every mouth which hath not kissed him. Naapay 70,000 Elijah. A feeling kang righteous alone, kung tanaw nimo ikaw ra gyud. Naay uban diha oy nagtarong nag-alagad. Do not feel alone. The reason it is there is discouragement. Number 2. Okay pa mo? Now, by the way, 2 things contribute more to discouragement. Na-discourage na siya. Nakinundo mo? Na-discourage siya kay nakadungog siya sa hulga ni Jezebel. Pero kabaw ka kung sa pailain ni contribute sa iyong discouragement. Number 1, the place. The place. Importante ang lugar kung asa ka sa panahon sa mong discouragement. Importante ang lugar. Look at this. Ano mo sa Bible ninyo? Verse number 3. And when he saw that, he arose and went for his life. Wa siya mahadlok sa 850 ka mga propeta nga puros to lalaki, karon nahadlok siya usak babae. Say manggod ang atong discouragement, gamay ra magig kaigbikil, pero ang tinuod lang ang problema kasing-kasing na manggod. Tinuod dili, ang imong pasanginlan nga kuan manggod, nahiubos manggugo or nalain manggugo, pero kung imong sumadahon, gamay ra magyud kayon ta. Pero ang problema, ang imong kasing-kasing mo ipirti ng bugnawa. Because the heart of the problem is the problem of the heart. Ang pinakadako gyud nga rason, ikaw. Your heart. Hello. Now look at this. Unsay gihimo ni Elijah. Verse 4. But he himself went a day's journey into the wilderness. Look at the place. Ang choice of place. Asa sa niadto? Kamingawan. Wilderness. The place. The place is very important. Now, let me tell you of one person got discouraged, but he went to the right place. Psalm 73. Psalm 73. Unsay diferensya, unsay contribution sa lugar. Sa diyang ma-discourage ka, unsay epekto sa lugar nga imong adtuan. O, tanawa. Niya po'y na-discourage diri sa Psalm 73. Psalm 73. 16:17. Nana mo si amen? Nana si amen. Psalm 73. Ready, read. When I thought to know this, it was too painful for me. Si Asaph, nasakitan, na-discourage. Kay kanay siyang tawhana, sige pog tutok sa mga unbeliever. Kung imong basahon kini nga chapter, nagsige sag tan-aw sa mga unbeliever nga nangadato. Oy, by the way, ikaw gani membro ng simbahan na Kristiyano nga magsige tan-aw na mga vlogger nga nangadato, kadugay ma-discourage ka kay wa kay kwarta. Kanan lang kwarta, unsan lang kwarta sinako naman ni gibang kwa naman ni. Nya ikaw diha wa kay kwarta, lisod kag palit isang kindi na lang, ma-discourage ka. Kay sige magagtutok nila. Trabaho dag imo. Kay kana mga vlogger nga sige bitbit na lang kwarta wa kay kabalog usap giagian na sa una. Ang imong gitan-aw karon naman. Sige magagtutok, and by the way, there is God's way of getting money. Di ta kinahanglan mo sunod sa kalibutan kung giunsan na nila. I'm not saying vlogging is totally wrong, but if you vlog nga
hubo-hubo na kaniha, murag di na namao. Anigin murag, di na ginamao. Para magkakwarta ka. Kinaay pamaagi ang Diyos nga muhatag ni mo kwarta. Karon sa Asaph na discourage siya, nasakitan siya, ingon siya nga ano man ni mga dato, mga dautan man ni sila. Oh, wa man ni Ginoo. Bati man gani sila kinabuhi pero nga dato man monit kinabuhi ni Asaph. Pero kay bawo kag unsay nahitabo niya verse number 17. Kano sa siya naka-realize Psalm 73 verse 17. Nanamo sa amen. Basa ta, basa. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Importante ba ang lugar asa kaadto? Importante. Kano sa naka-realize si Asaph sa dihang ni adto sa simbahan. Ma-discourage ka ni ikaw niya, usa sa lugar nga di na nimo adto ang simbahan, musamot ka ka-discourage. Dasigon kas kalibutan pero malaya imong espirituhanong kinabuhi. Verse 28. Tanawa. Basa ta. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord that I may declare all thy works. Importante yung lugar? Importante. Mga kaigsuunan, sa panahon ma-discourage ka, mo contribute ang lugar kung asa ka ni adto. Na-discourage ka, tuwa ka sa lugar nga dili iyas Ginoo, musamot ka ka-discourage. Mo-discourage ka, mo adto ka sa lugar nga walay spirituality, musamot ka ka-discourage. The place is very important. The place contributes to our discouragement. Elijah went to the wilderness, which represents, number one, wilderness represents selfishness. Anong selfishness, mga pastor? Basa ta. Why? Because it is a place where the only voice you hear is your own. Sakto dili. Maghinoktok ka dito nga ikaw ra, musinggit ka dito, mutiyabaw ka dito, magyaw-yaw ka dito sa tanan nimo mga kasakit, ang tingog nga imong madunggan, imo ra. And the more nga ang yawa makaigsunan, mag-inject sa imuhag mga butang nga bati, makapaundang sa pangalagad, kay niadto man ka sa lugar nga kamingawan, which is very dangerous. Wilderness. Wilderness also, number one, represents selfishness. Kaya ikaw ra imong gipaminaw, imo ra kagalingon. Sa panahon nga ma-discourage ka, paminag wali. Pag-search og mga wali. Basag Bible, aron makadungog ka sa pulong sa Dios. Sa panahon nga ma-discourage ka sa mga Kristiyanong kinabuhi, simba, aron makadungog ka sa pulong sa Dios. Dili kay magmukmuk ra kasi mong balay, imo rang sige, imo i-confine imo kagalingon kay imo rang tingog imo madunggan, ikaw ray sakto para sa feeling nimo. Sunod. Sadness. Wilderness represents sadness. Kaguol ang kamingawan. Way tanom, way tubig. Way pagkaon, way laing tao, ikaw ra usa. It is a place of sadness. Basa, it is a place where you dwell on your sorrow. Imong gipatambok ang imong kaguol. Instead kay naguol ka, mangita kag paagi nga malipay ka, maapis sa imong kaguol, imo manong giatiman imong kaguol. Nagsige na kag hunahuna sa mga kaguol. Nagsige na kag hunahuna pag unsa pay laing makapaguol. Amen. Ayaw nagpatambuka imong kaguol, ayaw nagatimana imong kaguol. Pangitaa ang Ginoo kay ang Ginoo musulbad sa imong kaguol. Let me tell you, wilderness is a place of sadness. Number 3, wilderness is a place of stagnation. What is stagnation? Ika sa word nga, stagnant. It means it is a place where growth stops. Place of no movement. Place of not growing, place of unfruitfulness, place of no daily in the Word anymore, place of no clear prayer life, place of no Bible reading, place of no encouragement, lugar kini nga walay growth, walay tubo.
Walay bunga. Place of unusefulness. It is a place of stagnation. Mo contribute na sa imong discouragement kung naa ka sa lugar anang klaseng lugar. Are you listening? Tanan kita mo agig discouragement. Nagtuod ay magwa ko mo agig discouragement. Na mga nagwali ko nga na-discourage ko. Pero I choose the right place. I choose the right place. Nga naman, kanang discouragement mo agira na. Basta pilion ni mo saktong lugar asa ka mo adto. Pero kung maadto ka sa lugar nga walay Ginoo, magpabilin imong discouragement unya adto ka ma-encourage sa mga butang nga dili iya sa Dios. Place. It's very important. Number 2, people. People. Verse 3. Verse 3. Are there any Bibles? Nana mo, diha? Book of Elijah? Nana mo sa Book of Elijah? Amen. Verse 3. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah. Look at this. And left his servant there. Sa panahon nga ma-discourage ka, dakog contribution ang mga tao nga imong giadtuan o ang mga tao nga imong gibiyaan. Kaning iyang servant, partner na niya sa panahon sa iyang revival. Kaning iyang servant, partner na niya sa panahon sa iyang victory. Partner niya sa panahon sa iyang prime, iyaning partner. Partner niya nakailan ni siyang kinabuhi. Mo ni mo sulti niya, mo ni mo encourage niya, mo ni mo tabang niya. Pero sa panahon nga na-discourage si Elijah, iyang gibiyaan, iyang partner. O gingnan siya, diha na ka. Nilakaw si Elijah one day. Yang gibiyaan niyang partner. Sultihan ti kadi lang kay lugar ang importante kayo sa panahon sa atong discouragement. Importante sad ang mga tao nga atong gibiyaan o ang mga tao nga atong giduol. Kaya ang mga tao nga atong gibiyaan basig mo to'y makatabang, unya kaning mga tao nga atong giduol dili makatabang. Aminaw mo? Ang mga tao nga atong gibiyaan mo to'y mutambag og sakto, pero ang mga tao nga atong giduol mo ay mutambag og sayop. Unya mo contribute na sa imong kaluyahon. Kay naluya ka sa imong spirituality. Dapat ang imong duolon nga mga tao ang spiritual. Unya kay tuwa man ka ni duol sa mga karnal. Naluya ka sa imong Christian life. Dapat adto ka mo duol sa mga dasig sa Christian life. Pero tuwa man ka ni duol sa mga luya po og Christian life. Sa una, ang mga na-maxslide, di yung gaganahan makik-fellowship ano nila, di yung gaganahan makik-istorya nila, ano man, wa kay makuwang spirituality. Pero karon nga ikaw, na-discourage na kan, nangita na kanila. Asa ka to si sister ko, ano, si brad ko, ano, ganahan ko makakita, makik-istorya ato nila. Ano, sa may naang, anong ganahan na makik-istorya nila? Kay pareha na mo o kasing-kasing. Sa unang ano muli kay magka sa mga taong way klaros papangalagad sa Ginoo kay dasig man ka. Karon nga gamang ganahan naman ka mangita nila kay luya naman puga. Be careful. The people contributes more to our discouragement. Elijah left his servant. Another thing, he stopped discipling others and failed to find those with the same heart for God. Aminaw mo? Nihunong si Elijah, he quit on discipling his servant. Kaning iyang sulugoon mo ni iyang gi-influence. Mo ni iyang gidala permente sa iyang victory sa Ginoo. Pero tungod sa iyang discouragement, ni undang siya, iyang gibir. Listen, ikaw karon na kay disciple, ikaw karon na kay gitudloan, na kay Bible studyhan. Sa panahon sa mong discouragement, imo ganit ng biyaan, manubag gigas Ginoo. Kaya ka, kaya makikisunan, usa sa nakapugong nako sa pangalagan, magpabilin ko. Kaya nagtanaw kong naay mga taong gatanaw nako. One day in Argao, I was so discouraged that I was about to quit. So exhausted that I was about to quit. So discouraged that I was about to leave the church and leave my pastor. Hilak na ko, nga wa ko kasabot, laming ihawa, laming ilarga ka asa dapit nga lugar. Na-experience na ko na. Di ko ganahan mo, tanaw sila mga naong. Pero, nakita na ko ang mga tao nga gasunod na ko.
Ang mga tao nga akong gitudluan sa pulong sa Ginoo, ang mga tao nga gakuya nako, ang mga tao nga sige look up sa kuha, nakoy mga tao nga kuyog sa simbahan, nga gitudluan akong sulwining, gitudluan ako sa pagwali, gitudluan ako sa pangalagad sa Ginoo, kanunay na akong gi-encourage nga sunod ta sa Ginoo, ni hawa na sa bisyon, ni undang na sa kalibutan, na nas papangalaga sa Ginoo. I look at them and said to myself, no way. Nga naman, sa dihang muundang ka, biyaan nimo imong gipong tudluan, ang imong tanang gitudlo, baliwala na to nila. Naminaw mo na ko? Mahimo tong baliwala nila. Anong baliwala man? Kay ikaw mismo, wa ka kabarog sa imong gitudlo. And that helped me. Dako kay nagtabang nako nga hangtod karon nakabarog ko sa inyong tubangan. You help me. Sa panahon nga ma-discourage ko. Salamat nga gibutang ag membro ng simbahan na. Kasi panahon ma-discourage ko, makakita mo ko ninyo. One day here, I was so discouraged. I was, lami na kayong iundang. Wa na ko kabalog kung sa ibuhaton. Pero giingnan ko ni Sister Eileen, Pastor, I focus na nga wala. Niya pa man mi. Salamat sa Ginoo. I cried to the Lord, Lord, salamat. Pastor, sila rato, Pastor. Kami di ay, Pastor. Kami di ay, Pastor. Niya pa man mi imong atimanon. Niya pa man mi imong tudluan. Niya pa man mi imong walihan. Ko salamat sis. Nga naman usahay ito na nag-focus sa mga butang nga naghatag atog kasakit, wa na ta kakita sa mga butang nga naghatag atog kalipay. Muna maka-discourage na to kay ito ta nag-focus sa mga kasakit, wa na ta nag-focus sa mga tao o sa mga butang nga naghatag atog kalipay sa kinabuhi. I stood up, I prayed to God, I continued until now because of the people nga nagsunod nako. Muna naghatag og dakong tabang nako. Kamo dako kay mong encouragement sa akong kinabuhi sa demo tan-aw ko ninyo nga naman inigbiya na ko asa mo paingon. Amen. Mausad mo mga amahan, mausad mo mga inahan, kung magdula-dula mo sa pagpangalagad sa Ginoo, mobiya mo sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw kalimot nga naay mga anak nagtan-aw ninyo. Ang inyong pagpangalagad o ang inyong pagbarog o ang inyong pagtudlo, usa ka adlaw kumuundang mo, kaning tanan, mabaliwala ni si mga anak, kay kamo mismo, wa mo kabarog sa inyong gibasa, inyong gitudlo, inyong giwali. Munang barugan na to. Paano ma-discourage ka? Padayon lang. Kaya wa na may lain pang kamatuoran ang pulong raman sa Dios. Alang sa mga way anak kagiatiman, na kay mga kauban siyang people, na kay disciple, na kay babustadian, na nagtanaw nimo. People are looking at you and they are looking at you as an example. Instead of finding those people. Ngano day mo barog si Elijah moingon, "Blah, pat yun day kong Jezebel, ang biya ko dire. Adto ko sa lugar. Mangita kog lain nga parehan ako gasing-gasing para sa Ginoo. Madto ka dito. Nganong wala man niya pangitaan ng 7,000 kabuok nga parehan niya gasing-gasing. Na mag-istorya siya, ampo ko niya ba? Grabe ka discourage nako, grabe ka luyan ako, exhausted kay ko. Instead, tuwa man lang siya sa dili mao. Sometimes we go to the wrong place. Sometimes we go to the wrong people. Amen. Okay pa mo diya? Number 2. Papunduhan na daw, papunduhan na. Gadinar na ha. Number 2, the remedy for his discouragement. Salamat ta makaigsuunan. Nasa diyang ma-discourage ta, naitambal. Hello? Namina mo? Naitambal. When we get discouraged, only God can truly restore us. Many Christians, when discouraged, turn away from God or seek distractions for temporary relief. Panahon nga ma-discourage ta, maluya ta sa Christian life, ilingaw na ito kagalingon sa cellphone, lingaw na ito kagalingon sa TV, lingaw na ito kagalingon sa mga tao. That is just temporary relief. Pero ang tinuod nga makahatag ni mong lasting revival and lasting encouragement is God and His Word. Lingaw na itong kagalingon sa mga earthly, kanabang, si tawag na mga earthly encouragement, entertainment, para malingaw ang kagalingon sa cellphone, lingaw-lingaw ka.
Pero sultihan ti ka, temporaryo ra na. Kaya ang tinuod nga makahatag nimo og encouragement, Ginoo ra gihapon. Number 1, unsay buhaton sa diyang ma-discourage ta. Ready na mo? Number 1, look at God's faithfulness. Look at God's faithfulness. Look at this. Ezekiel naman. 1 Kings chapter 19. Balik tas tong text. Tanawo na to og unsa ka faithful ang Ginoo sa kinabuhi ni Elijah. Nanamo sa amen. Verse 5. Nilakaw si Elijah, niadto sa wilderness, nagsandig-sandig na lang sa kahoy, wanay plano asa padong sa kinabuhi. Kami naman ako. Kapantay ka ng taong ma-discourage. Kasi kung saan na lagi buhat, pero wanay plano. Wanay tumong. Way padulngan. Wanay pakialam sa nang hitabo sa Christian life. Now listen, verse 5. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Basa mo sa Bible ninyo? Number 1, the Lord pursued Elijah. Gisiunan ka, si Elijah layo na kagiadtuan pero giapa siya sa Ginoo. Dili bata makakita sa atong Ginoo nga faithful kayo makaigsunan nga sa panahon nga murag nagpalayo na ta, nibiya na ta, wa na tay klaro sa tong Christian life, wa na kay klaro sa imong daily in the word, wa na kay klaro sa imong ampo, but still God is there. God is pursuing you. God is looking after you. Hey, niara ko dire. Naka-experience mo na. Murag ganahan na tang palayo sa Ginoo pero sa ang Ginoo sige sunod-sunod na to. Kay faithful ang Ginoo. Giapa si Elijah. Murag amahan nga nagalam-alam sa iyang anak. Gilayog-layog si Elijah dito sa punuan, juniper tree dong. Saan ka dong? Naman ka diri dong. Nagunsa man ka diri. Bangon. Elijah was pursued by God. Number 2, the Lord touched Elijah. Tanang Bible, verse 5. Then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Next, verse 7. And the angel of the Lord came the second time and what? What? Kung nagbasa mo sa Bible niyo, touch him. The angel of God or the Lord Himself keeps on touching Elijah. Nakakita ba ta sa faithfulness sa Ginoo nga bisan sa panahon sa atong pagka-backslider, sa panahon sa atong discouragement, the Lord is keeping on touching us. Tandugon ta sa mensahe, tandugon ta sa bisag magtanaw ta sa Facebook na bersikulo nga moagi sa itong naong para ako magini na quotation nga moagi sa imong feeds nga para ako magini nga why? Because God is faithful in touching us. Pangutanan, nalipay pa batang ginahikap tas Ginoo? Nagpasalamat batang anay Diyos nga magsigig, constant nga magsigig, hikap na to, dong. Paminaw, dong. Look at God's faithfulness in your life. Ayaw sigig focus sa imong kaugalingon, ayaw sigig focus sa imong mga discouragement, ayaw sigig focus sa mga tao nga naghatag nimo kasakit. Look at God's faithfulness in your life. Ikatulo, the Lord fed Elijah. Gipakaon. Angay baya inig backslide, di na pakanon. Di na suplayan, di na tagaghangin, di na pabarugon. Kaya wala ko ka nangalagad sa Ginoo. Pero ang Ginoo faithful. Yatiman ka niya bisag wa kay klaro. Samot nang magklaro ka. Amen. Gipakaon ka niya, gisuplayan kasi mong gikinahanglan because God is faithful. The moment you get discouraged, look at God's faithfulness in your life.
reflect on God's faithfulness in your life. How does it compare to your own faithfulness, be? Kay sa panahon ba yung ma-discourage ta, magawas ng daghan natong pagbagulbol, daghan natong yaw-yaw, daghan natong istorya sa mga wala nato, pero nakahuna-huna bagag unsa ka matinud-anon ang Ginoo sa mga ginabuhi. Itimbang ko no, itandi ko na nato unsa ka matinud-anon ang Ginoo, unsa rata ka matinud-anon. Biba makadiscover ka nga bisag sa mga panahon nga wa ka nang matinud-anon, ang Ginoo nagmatinud-anon nimo. Tinaw, dili. Dili nato malabwan ang Ginoo sa iyang pagkamatinud-anon. Kaya bisag sa panahon nga wa ta man nagmatinud-anon, ang Ginoo matinud-anon. Sa panahon nga wa ta nagtarong, ang Ginoo nagtarong. Sa panahon nga wa ta mo alagad, ang Ginoo nag-alagad nato. Gisiunan ka na o, giunsa sa Ginoo si Elijah. 1 Kings, namo diha? 1 Kings 19. The Bible says, in verse 6, and he looked, and behold, nagbasa mo sa Bible ninyo? There was a what? Gisiunan ka, ikaw pa ni Elias, ikaw pa taga-cake? Ikaw pa'y luya-luyas, pag-alagad, kipakaon bagang ice cream? Kiba, huwag yung kang kay klaro, pero giapil ka og pakaon sa mga lami? Gidadaan siya kasi kadala. Ang Ginoo, and he looked, and behold, there was a cake baken in coals, and a cruse of water at his head. Kay wilderness, good ni. Wa ni tubig, wa ni pagkaon, but God is faithful in feeding Elijah even in the place of the wilderness. Faithful bang Ginoo? Ano na ang ganato? Kamu mga workers simbahan. Panahon bisag wa mo'y klarong performance pero giapil po mo sa ice cream o mga ice cream ay. Di mamingon nga, ikaw, wakay sulwining rong adlaw, wakay labot sa kaon, ha? Mga haon may, mga lami among kaonon ron, wakay apil. Dili eh. Apil tang tanan, kaya ang Ginoo, faithful man. Amen. Gitagaan naghangin imong ilong. Kay faithful ang Ginoo. Gipaabot ka tuig sa imong birthday. Kay faithful ang Ginoo. Evaluate na itong kagalingon, atong faithfulness. Kita na lang maulaw. Pero ang Ginoo faithful. Pero kanusa ka mo samot og discourage, sa dihang imong ipadako imong kagalingon, dili ang Ginoo imong ipadako. Maayo ka, kamao ka, daghan ka gihimo kay sa uban. Mas matarong kay sa uban, mas balaan kay sa uban, samot ka discourage. Pero padak-ara gud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kining tanan grasya ra ni sa Ginoo. Ginoo ang tanan, iya sa Ginoo ang tanan, tungod sa faithfulness sa Ginoo, tungod sa kaluoy sa Ginoo, tungod kay maayo ang Ginoo sa kinabuhi, mao ni nagpabilin ko. Dili tungod kay maayo ka. No, maayo ang Ginoo. Look at God's faithfulness, mo nay tambal sa imong discouragement. Aron maulaw man ka, barog ta oy. Mabalik ta oy. Nga naman, ka-faithful sa Ginoo, nya more ni akong ibalos. Ikaduha. Listen to God's advice. Pasalamat ka, duulon pagka Ginoo. Pasalamat ka, imbitaron pagka simba. Pasalamat ka, nga walihan pa ka. Pasalamat ka, nga napay Bible. Kay naay tambag ang Ginoo. God will not come to you without advice. Una paminaw mo, tagaan ka ni kagtambag, tumana. Kay pusabot ana, palangga ka sa Ginoo. Dili kay sige kag paminaw tambag, sige kag paminaw correction, pero ang imo gipong kagalingon imong gituman. Di ka mo salir ana. Tanawa si Elijah unsay tambag sa Ginoo niya. Verse 5. Si tambag sa Ginoo, arise and eat. Tindog, nga naman, kaning ma-discourage ka, wala may itindog. Kailangan ka magsigligid. Kasoy, mana. Amen? Di ka ganahan mo lihok. Di ka ganahan mo himog mga butang. Ganahan ka nga. Kung kanusa ka ganahan, maura na. Pero yun ang Bible. Ingon ang Bible.
Arise, Elijah, arise, eat. Nga sumpay. Napailain diri sa verse number 7. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, Arise and eat. Why? Because the journey is too great for thee. Kung sabot pasabutan na, ang advice sa Ginodong, tindog diha, ayaw pabilin diha sa imong discouragement, ayaw sigig pabilin diha sa imong lood-lood, tindog diha. Why? Get up because you still have a long way to go. Wa pa ka nahuman nako, ug ako wa pa ko nahuman nimo. Do you think nahuman ang Ginoo nimo? Nga ikaw nahuman na kas Ginoo? Wala pa ay. Pero kung mag-dwell ka sa imong wilderness, na ay mga stagnant years, na ay mga wasted nga katuigan, nga wa kay mahimo para sa Ginoo, o ang Ginoo walay mahimo para nimo, kay nagpabilin man ka sa imong discouragement nga way hinungdan. Naminaw mo na ko? Mas stagnant imong tuig, wa kay gihimo, o sa katuig, wa na kay suluining apil, wa na kay apil Bible study, wa na kay simba-simba, wa na kay klaro, it will become wasted years. Why? Kay nagdwell ka sa imong kaugalingon. Instead nga motindog ka, kay giingnan sa Ginoo si Elijah, the journey is too great for thee. You have to rise. You don't have to waste time because you still have a long way to go. Listen, kung mangundang ta, maputol ang paggamit sa Ginoo nato. Parents, kung muundang mo, tanaw yung mga anak, makabarog na ba na sila sa pagtulunan ngaya sa Dios? Tanawa sila. Kita mo siya mga anak? Kung na-discourage mo, naluya mo, o yung mo desisyon mo pag-undang, ingon ang Ginoo, tindog diha, kalimtin ang imong discouragement, kalimtin imong kaluyahon, kay naa kay mga anak nga tudluanan pa. You still have a long way to go. Ayo paghimo dag desisyon nga dili mao nga magmahay ka sa unahan, kay daghan pa kog ipabuhat nimo. Ikaduha, di lang kay get up, kung dili ikaduha, go up. Go up. Verse 15. Ano mo sa amen? And the Lord said unto him, saman, go, return on the way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. Kung dili ka mo balik dito, walay mo anoint ni Hazael o walay mo anoint ni Jehu. Unsa may pasabot ana sa Ginoo nga iyang advice, go up, you still have many things to do. Di lang kay get up, you still have long way to go. Kung dili, go up, you still have many things to do. Listen, Kristohanon, sa atong kinabuhi, daghan patag pwedeng himuon sa Ginoo, pero kung magpabilin ka sa imong discouragement, nga wa na kay appeal sa ministry, wa na kay involvement sa ministry, mamatay na lang ka, di ka magamit sa Ginoo. Pero nga ng Ginoo, naapa ko'y daghang ipabuhat nimo. Pero dili na pwede nimo buhaton dinhi sa wilderness. Because this is not the place, this is not the ministry, this is nowhere the ministry. Tuwa dito. Discourage ka, di ka mo simba. Dili na maong lugar ah. Discourage ka, di na ka basag Bible. Di na maong lugar. Discourage ka, di na ka mo kuyog og Bible study, di na ka mo kuyog og sulwining, di na ka mo kuyog og tudlog bata, muundang na kas ministry, muundang na kas choir. You are now in a wrong place. Yan ang Ginoo, daghan pa to kung ipabuhat nimo. Mautana ko ninyo. Unsa man gyud inyong tinguha sa kinabuhi kanang wala ipabuhat ang Ginoo ninyo o naipabuhat ang Ginoo ninyo? Naa o wala tubag? Oh. Nganong ganahan man ta mo lugar, matos lugar kanang wala ipabuhat ang Ginoo nato? Nganong ganahan man ta mo stay sa wilderness? Nganong ganahan man ta mo stay sa lugar sa selfishness? Ganun ganahan tayo stay sa lugar sa stagnation. Hello? Ganun ganahan tayo stay anang lugar nga kaguol. Sige kaguol. Nga kalipay man ang papangalagad sa Ginoo. Listen to God's still small voice. Revival happens when we begin to listen to God. Why does revival tarry? Because we don't listen to Him.
Namina mo? There is a still small voice. Look at this. Balik ta. Basa. Verse number 11. Ano mas Bible niyo? 11. And he said, go forth, stand upon the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. After the fire, unsa man? A still, small voice. God is trying to perform something to catch the attention of Elijah. Kay kaning mga tao nga mga discouraged, lisod, kuhaon ng atensyon. Saan na mag-ulog-ulog? Isyon ka ang Ginoo ni agi o gibuak ni ang mountain. Elijah, kipahinumduman sa Ginoo si Elijah, unsa kagamahanan ang Dios. Isyon at the passing by of God, nabuak ang bungtod. The rocks rent, ang mga bato nahiwa, pag-agis Ginoo. Hala, grapiha sa Ginoo, oy! Pero wala ang Ginoo dito. Next, ang earthquake ni Agi, grabe ang linog. Wow, grabe ang linog. Uyog sa tibok bukid. Grabe ha. Pero ang ginawa, nakita ni Elijah dito sa kauyog sa bukid sa earthquake. Next, ni Agi ang kalayo. Agi ang kalayo ang tibok mountain. Wa kakita Ginoo si Elijah. Human adto, can you imagine that? Mag-imagine ko ba ani, nagtuon ko. Murag giagian ni Sangukog ni Vegeta. Labaw pa. Ang bukid nga tumpag, nga hiwa, bantag kami hamiwi ba? Wow! Imagine ko, murag kingkoy ako na-imagine ni ba nga, kuyawa sa kuha na nino. Si Elijah, nagbarog na rito, nakita sa bungtod nga nahiwa, kalayo ni Agi, na fireball nga ni Agi, niya, earthquake, linog, kaayo. Grabe haoy, kanindot sa Ginooy, grabe. Pero ang Ginoo wala dito. So, ganahan, taglingaw, kay tanawon, kay nagtuotag na ang Ginoo, pero ano yung Ginoo? He is in the still, small voice. Masabot pasabot na, pastor. Sa mga dinagkong butang na nahitabo, sa imong kinabuhi, nga murag nalipay ka, grabe kag kamanghaon sa ang Ginoo, pero ang Ginoo, naaragyod sa hinay nga tingog. Og naingon Elijah, gawas diha. Kay human ni Elijah sa wilderness, niadto man siya sa juniper tree, human sa juniper tree, niadto sa langob. Gusto siya mabalik sa pagka-caveman. Unsa may buhato na mo diya sa langob nga naamang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man ka diha, mag-ilo ka ng mga kwaknet. Sometimes ma-discourage na dito kabantay that we are already in a wrong place, very far from God. Sometimes when we are discouraged, we are already in a wrong place, very far from God, doing the things not pleasing to God. Kabantay ta na. Ang mga butang atong ginabuhat, kay wala na yun, may muot ang Ginoo. Hello? Pero kung sa'y tambag sa Ginoo, balik. Tanawa, 1 Kings. 1 Kings. Verse number 12. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. After the fire, a still, small voice. And it was so when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle and went out, tigawas siya, and stood in the entering in of the cave, and stood in the entering of the cave, and behold, there came a what? Gikan sa still small voice, another thing is a voice unto him, and said, what doest thou here, Elijah? Sa panahon nga ma-discourage ka, nga tuan na ka sa lugar nga dili na kaubuton sa Dios, nagbuhat sa mga butang nga dili kaubuton sa Dios, ang kanunayng pangutana sa Ginoo, nag-unsa ka dinhi. Nag-unsa man ka diri?
Nagunsa ka diri dong. Nagunsa ka diri sa internetan, di makapara diri. Nagunsa ka diri sa imong cellphone nga dili man angay buhaton sa anak sa Ginoo. Hello. Nagunsa man ka karon, nagunsa man ka, tubagon nimo na. Unya kana nga pangutana, dili na nimo madunggan sa pastor. Ang Ginoo sige diri istorya. Nagunsa man ka. Bernes maron wa man ka ni apil og ibibos program. Nagunsa man ka diri Domingo maron wa man ka mosimba. Nagunsa man ka diri. Nagunsa man ka sa sayong buntag wa na magkagaampo. Nagunsa man ka wa na man nagikagabasa og Bible, nagunsa man ka. Nagunsa man ka, and you will have to answer that from your heart. Nagunsa man ka karon? Nagunsa man ka? You're in the wrong place doing wrong things. Amen. Salamat sa still small voice. Kay consistent ang still small voice. Constant ang still small voice. Nga bisag manampong pa ka sa imong dalunggan, madunggan gyapon mo diri. Because a still small voice. Diri, sige istorya ang Ginoo. So unsay tambag sa Ginoo makaigsunan? Sa panahon ma-discourage ka, paminawa ang Ginoo. Paminawa ang Ginoo. Kay kanang imong paglingaw-lingaw sa imong kagalingon, bunga sa imong discouragement, inig kahuman imong lingaw-lingaw mo istorya gyapon ang Ginoo. Mas maayo pa'y maminaw kas Ginoo, mabalik kas Ginoo kay aron magmalinaw o magmalipayon imong kinabuhi. Kay until nga dili ka maminaw sa Ginoo, di ka magmalipayon. Do you agree with that? Number 3, the revival after his discouragement. The revival. Verse 19 to 21. 1 Kings 19, verse 19. So he departed thence and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12. And Elijah passed by and cast his mantle upon him. Tanawa na, God. Gibiyaan niya yung servant, karon gipabalik sa Ginoo og discipleship. Naminaw mo na ko? Gibiyaan niya yung servant, nga mo yung partner mo yung disciple, karon gipabalik sa discipleship. Nga naman, this is supposed to be what he should be doing. Nga mag-influence yung another person nga mangalagad sa Ginoo. So, unsay pasabot, pastor, ang tinod nga revival nga makaingon kang nadasig na ka, nibalik ka sa daan ni mong gibuhat para sa Dios. Hello? Nibalik ka sa choir, nibalik ka sa pagtudlog bata, nibalik ka sa kadasig sa pangalagad. Balik ka. Manay tinod nga revival. Verse number 18. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again, for what have I done to thee? And he returned back from him, and took a yoke of oxen, slew them, and boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people, and they ate it. And they did eat. Then he arose and went after Elijah and ministered to him. Si Elisha nahimong sulugoon ni Elijah. Naminaw mo? Ingon ang Ginoo nga to kang Elijah, balik sa Damascus, i-anoint si Elisha nga mahimong propeta after you. Karon pag-agi ni Elijah sa usa ka baol, dunay 12 kadaruhan. Grabe ng baol 12 kadaruhan, no? Unya ang ilaha baya ditong daruhan sa east, tagduha na ka baka. So pila ka baka? 24. Aminaw mo? Oh. Ang ika-12, ang ga-drive si Elisha. Giitsa ni Elijah ang iyang mantol nga to kang Elisha. But pasabot kini mo ni gitudlos Ginoo. Giitsa niya nga ikaw may mosunod nako, mahimo ka na kong disciple, mahimo ka na kong propeta, ikaw may mosunod mga alagad si Ginoo. Si Elisha ningon taysa manangit sa sumong papa. Pag human nagpananghid, ang baka nga iyang gidaruhan, iyang giihaw, gilatan, gisudan, gipakaon sa mga tao, o ang iyang daro, gibungkag, maoy gisugnod sa pagluto sa baka. Ang sa may pasabot ana pastor,
Si Elisha nga nakasabot sa tawag sa Ginoo, may nakasabot siya nga kining mga lagad, wala na'y darong balikan. Wala na'y bakang balikan. Kay giihaw na nako ang baka, gibungkag na nako ang daro. Imagine kung wala mo balik si Elijah. Naay mga gipang tawag nga dili makadungog silang kuling kay naay wa nang alagad sa Ginoo. Kung muundang kag alagad sa Ginoo karon, muundang kag tudlo og bata, manubag kas Ginoo sa mga bata nga gitawag unta sa Ginoo pero imong giundangan. Undangan nimo Bible study nang gidawat pa kag Bible study, manubag ang Ginoo, manubag kas Ginoo ana. Undangan nimo disciple ang imong disciple, manubag kas Ginoo ana. Are you listening to me? Then, si Elijah, iya diyang gi-anoint. To make the long story short, iyang gi-anoint dayon si Hazael to be the king of Syria. Kay naapay tuyo ang Ginoo kang Elijah. Mao nang gipabalik siya. Revival happened when Elijah decided to obey God again. Say again. One more. Again. Nganong namay again, pastor? Kay ma-discourage man ta. Pero get back again. Serve again. Do it again. Sing in the choir again. Teach the children again. Do soul winning again. Bible study again. Discipleship again. Kaya ang Ginoo naghulat nga muhimo ta ana again. Again. Fix your heart again. Again. Pero kanos ang revival mahitabo sa dihang mo desisyon kang maubay ka. Being rebuked and encouraged by the word through preaching is just the beginning of revival. This morning, kung ikaw na badlong ka, na encourage ka sa wali, sinugdanan na ni. True revival is manifested when we return to our duty for God. Ang tinuod nga revival sa diyang mabalik ta. Sa diyang mabalik ka. Christians, leave the wilderness. If you are in the state of wilderness karon, leave that wilderness. Biyain ang kamingawan sa mong kinabuhi. Biyain selfishness. Biyain ang stagnation. Biyain ang usang S. Sadness. Biyain na. Leave wickedness. Be where God wants you to be. Discouragement can strike even the strongest servants of God. But it is not the end of the journey. Minaw mo? Ma-discourage sa dili na katapusan sa atong biyahe sa pamangalagad. Just as Elijah was restored by God's faithfulness and guidance, we too can find strength in Him. When we listen to His voice and obey His call, revival follows. No matter how weary or alone we feel, God is always with us, ready to restore, renew, and reignite our passion for His work. Ining kabuntagon, tingali, sa mga pipila ka tuig nga nilabay, init ka, nangalagad ka, apil ka, involved ka, pero karon wala na. What do you do? Will you still stay in your wilderness? Or will you get up and get back to where God wants you to be? Is hold time, please. Manindog ta, mag-ampo ta. Be prepared to respond to the Word of God this morning. Dalaygon og buhi ng mga Dios nining buntaga, nagpasalamat mi Ginoong Dios sa imong pulong. Salamat Lord sa imong faithfulness. Salamat Lord nga imo ming gipadad-an og mensahe gikan sa kinabuhi ni Elijah. Father, I pray, ikaw magigistorya sa mga Kristohanon karon. Father, I pray, ikaw maghatag og revival sa mga Kristohanon nga wala na manggilabot o wala na mag-apil sa ministry akong pag-ampo kanimo Ginoong Dios. Nga ikaw, Lord God, maghikap silang kasing-kasing through the still small voice. Makakita sila sa imong faithfulness. Maminaw sila sa imong voice. Pag-istoryahi, Lord God, ang mga Kristohanon. Nga dili di ay miangay magpabilin sa among kaluyahon. Kaya ang among kaluyahon, mudala kini kanamo sa lugar nga layo kanimo Ginoo. Og muagak ni namo sa pagbuhat sa mga butang nga dili angay sa imong mga mata. Pasaylo ami Ginoo. Hugasi among kasing-kasing,
Tagay revival ang kinabuhi sa matag usa karon in Jesus name. Amen. Pabilis pagdukos ulo yung sa mata. If God is speaking to you, directly to you, you come to the front. Have you been discouraged in life? Do you feel emptiness? Dali, doors tubangan. Dali, dali, dali. Push yourself. Dali, dali. You come, you come. I don't know, asa dapit nga kahimtang sa kinabuhi kag istoryahan sa Ginoo. But I believe you have to come to God and ask God for revival once again. Kay bawo ka sa imong potential. Kay bawo ka nga pwede kang gamiton sa Ginoo. Gigamit ka sa una. Gamiton ka karon. Nagpagamit ka sa una. Magpagamit ka. Parents, you still have a long way to go. Leaders, we still have a long way to go. We still have many things to do. Just to quit. And just to be discouraged. Maybe, nakarealize ka nga maudi ay nga nasamot ko ka-discouraged because I went to the wrong place. Niadto ko sayop nga lugar. Niadto ko sayop nga tao. Ginoo, tabangi ko na ining adlaw. Sa panahon nga ma-discourage ko, maadto ko sa saktong tao o saktong lugar. Pangitaon ako ang mga tao ang makadasig nako. You pray. Among dalaygon ng buhi nga Dios. Salamat ining kautuhon, Lord. Salamat sa mong pagkikistorya sa mata ko sa kanamo. Salamat, Lord, nga nasabtan mo nga kami sama ra pod ni Elijah. May times madasig, may times nga ma-discourage, apan tabangi mi Ginoo. Nga sa panahon sa mong kaloyahon, dili mi mabiya sa saktong lugar, o dili mi mabiya sa saktong tao. Dili mi mohimo og desisyon nga magmahay mi sa unahan. Help us, Lord. Tabangi mga Kristohanon. In Jesus' name. Amen. O amen. Amen. And the people said, let's sing one song as we give our offerings and as we close this morning. There's a new song in my heart. All together sing. There's a new song in my heart, since the Savior set me free. There's a new song in my heart. There's an heavenly harmony. All my sins are washed away by the blood of Calvary. Oh, what peace and joy nothing can destroy. There's a new song in my heart. There's a new song in my heart, since the Savior set me free. There's a new song in my heart. There's a heavenly harmony. All
All my sins are washed away by the blood of Calvary. Oh, what peace and joy, nothing can destroy. There's a new song in my heart. Akong hingos padundon palihog to please come and close us in prayer. Pagtagduko sa atong ulo, magamputa, buhi og dalaygo na mo nga Dios, gamahanan sa tanan. Daghang salamat Lord sa imong pulong nga imong gipaabot kanamo. Salamat sa wisdom imong gihatag ni pastor. Salamat sa imong Holy Spirit nga nagpasabot kanamo. Lord, thank you so much sa kinabuhi ni Elijah Ginoo nga nahimong example imong gisuwat og imong gi-preserve Ginoong Dios nga nahimong na among talamdan Ginoo sa kung kami maluya Ginoo mo balik lang jud mi diha kanimo Lord. Salamat Ginoo sa courage na mo Ginoo sa kaming samtang sa panahon nga kami naluya Ginoo, ikaw nagabalik og tawag diha kanamo Lord. Lord, daghang salamat sa kusog sa grasya nga imong gihatag nga kami nakapadayon Ginoong Dios. Salamat Lord God sa among tithes and offerings, ikaw nagahatag mao kami nakabalik. Ikaw magabless ni Lord God nga makatabang kini sa ministry din sa Malabuyok. Ingon man usab sa furtherance sa gospel Ginoo sa tibuok kalibutan. Lord, thank you so much Ginoo sa among pag-anhi, ikaw naghatag safety protection, mga pangayoon sab namo pagbalik Ginoo ang safety protection sa pagpamauli namo. Dalaygon ang imong ngalan Ginoong Dios, dong himaya among ibalik diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Mayong gabi. May gabi naman.